Very exciting. Anyway, mga kababayan, iwanan po natin yan. At syempre, pag-usapan naman natin, etong matagal nang may nagre-request sa akin. Hindi ko to makontent kasi nga, mga kababayan, hinuhuli ko rin kung ano talaga yung gusto kong, yung kaya kong ipaliwanag. Kasi there are some cases and there are some news na talagang good people really ay yung makakapagpaliwanag lang. And I do believe, mga kababayan, before, hindi ko kayang ipaliwanag regarding sa acquittal nitong si acquittal overturn daw na sinasabi ni Panelo at ng ibang mga DDS. Ngayon, nagsalita na itong si Laila de Lima. Bakit ka nagsalita ngayon? Ibig sabihin, kaya mo nang ipaliwanag? Of course! Kaya ko nang ipaliwanag, mga kababayan. Dahil ang dami ko nang pinanood at medyo naintindihan ko na ang mga tawag dito, paikot-ikot ng ganitong klaseng sistema. Siyempre, dapat ang i-content mo, yung confident ka that you can actually tawag dito, na ito ay maidi-deliver mo ng tama. Ang hirap kayo magsalita dito pag hindi mo mai-deliver ng tama dito, para kang lutang. 'Di ba? Mahirap 'yon, magkaka-GP natin. So ngayon, pakinggan natin itong sinasabi nitong si Attorney Laila de Lima na ngayon ay kongresista natin ng Makabayan Liberal. Tama ba? Ay, hindi, mamamayang liberal pala, mga ka-GPnatics. Okay? So, itong sinasabi niya tungkol po doon sa kanyang sabi kasi ng iba, makukulong daw siya eh. 'Di ba? Sabi nung iba. Pero ito po yung kanyang sagot. Hindi kami abogado, so we're trying to get clarity here as to what exactly that Court of Appeals decision means. I'm reading, for example, the particular in the last part. The order of case 17-165 is declared null and void. Ito po yung kay Judge Alcantara. We remand the case to the RTC Branch 204 Muntinlupa for it to decide the case in accordance with the rules stated in this decision. Sa amin po, what does this mean? Will this mean a retrial or will this mean simply that there will be a rewriting by the same judge? Is it the same judge? Okay, mga kababayan, magandang tanong yon, magandang point. Magkakaroon ba ng retrial, mga ka-GPnatics? Since ang RTC po natin, Regional Trial Court, meron ng final decision at hindi naman po ito sa Supreme Court pinunta, di ba? Sa Court of Appeals, yung sinasabi doon. Ngayon, ipapaliwanag dito ng maigi. Pwede bang, pag ikaw ay na-acquit, pwede ba itong i-akyat ulit? Yun kasi ang tanong, mga ka-GPnatics. Bago natin puntahan yan, sa pangkaraniwang mga kaso, pag ikaw po ay na-acquit na, mga ka-GPnatics, at may magkakaso ulit sa'yo ng the same na case, that is considered a double jeopardy. So it meaning to say, yung another case na ikakaso sa'yo, na the same lang nung na-acquit na kaso mo before, mga kababayan, ito ay hindi na magpo-progress. Ito ay hindi na pwede. Dahil ito ay naaayon sa batas. Bakit? Unang-una, yung case is parehas. Yung dokumento, parehas lang din yung mga gagamitin. So, nonsense, mga kababayan, na i-apply mo ulit o i-akyat mo ulit yung kaso. The same na case, the same documents, same na ebidensya, iyan ay pagsasayang ng oras. Kasi, yung outcome would remain the same. Tama? Okay? Of the same case. That's what makes that whole decision of the Court of Appeals perplexing. Maski kami, medyo napo-confused din kami. Ang malinaw sa amin is that hindi naman reverse yung acquittal. Hindi sinasabi na mali, hindi tama yung acquittal. If you read the whole text of the decision, lahat ito ay nakatugon doon sa public respondent, meaning Judge Alcantara. Yung the way he wrote the decision na hindi daw masyadong klaro, hindi daw masyadong nailagay mismo yung mga the law and the facts on which the decision was based. In other words, yung parang nakukulangan. Exactly, sayang din ang pera, Ma'am Treg Sibilia, no? Ang prima facie po lilinawin ko lang based on my mga kababayan, based on my research, prima facie is like parang yan yung ano ba tawag dito? First impression, mga kababayan. Naniniwala ka dun sa yung impression mo, yung kutob mo, na siya ay talagang guilty. Parang ganon.
until ito ay ma-prove prima facie. It was, to put it bluntly, it was not a very well-written Kung paano decision. sinulat. Kung paano sinulat. Uh-huh. Kaya naman sinasabi, mali yung finding niya na, that my conviction and my guilt was not proved beyond reasonable. Okay, And tama at therefore, first glance. Okay? I was acquitted together with my co-accused. So, hindi malinaw. And then yung sabi mo kanina, yung tanong mo kanina, Ed, na paano ito, pag riniman, halimbawa, ma-deny yung MR namin, Okay. and then hindi rin kami papaburan ng Supreme Court. For example, later, kung pupunta kami sa Supreme Court, Yes, ma'am. so ibabalik ngayon sa RTC, ang malinaw para sa amin is that ang pinapagawa lang ng court is yung tungkol sa desisyon. Wala Okay. siyang sinasabi na magkakaroon ng retrial. Kasi Okay. hindi ho niya pwedeng gawin yan, na magkaroon ng retrial. Because definitely, that should be a clear violation of my right against double jeopardy. Tama. Yung right, principle of double jeopardy. So, yun ang malinaw kapag mag-order ng retrial. Kasi natahay na ako, dumaan na sa tamang proseso. There was presentation of prosecution's evidence, presentation of defense evidence. So, walang ano dyan. And saka yung tungkol doon sa malinaw kasi na kapag acquittal, hindi na dapat appealable. Yes, merong exceptions, pero very strict, very restrictive. It's a narrow enumeration, limited enumeration of exceptions. Ang Yun na nga ang pinagtataka nating lahat dito, mga kababayan. Ang biglang-biglang lumutang yung sabi kasi nila matagal na daw itong tawag dito yung kaso ng pag-overturn or yung acquittal is binago, mga kababayan. Pero alam naman natin, pinaliwanag din na maayos ng mga magagaling na mga abogado yan na wala talagang mangyayaring acquittal. But then again, mga kababayan, hinahanap ko kasi dito, what is ano ang makukuha mo or ano ang purpose ng mga tao na nag-submit or nag-appeal sa Court of Appeal to overturn the acquittal decision ng Regional Trial Court, mga ka-GPnatics. Hinanap ko sino yung tao na gustong baguhin ang desisyon ng RTC. And I found out, mga ka-GPnatics, the one who filed the petition or the appeal was itong si Soljan Guevara, mga kababayan, na hanggang ngayon, Diyos ko, nasa pwesto pa ni Pangulong Bongbong Marcos. So my question is, dapat pa ba na itong si Soljan Guevara ay manatili sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos o dapat na tong sipain din? Diba parang mga ka-GPnatics, mga kababayan, oo, ako naniniwala na hindi mo na inilabas yung desisyon na to nung nakaraan or hindi mo na ipinamalita. Diba? Pero biglang-bigla nung nanalo ang may one seat ang ML party list ni De Lima and she was also accepted the fact, mga kababayan, she was agreed to be the counsel nung impeachment trial ni Sara Duterte or part of the prosecutors, biglang-bigla lumabas yung balita na to. Parang, eto ba ay coincident, mga kababayan, na nangyari? Or is this a matter or this is a problem or is this a case, mga kababayan, na talagang gusto lang po nila na si De Lima ay hindi makasali? Sinusubukan ba nila na intimidate tong tao at sinusubukan nila na etong si De Lima mapahiya para nang sa ganon, mga kababayan, hindi siya makapag-focus doon sa gagawing trial ni Sara Duterte? Well, kung ano man yan, pero nakakapagtaka lang talaga, 'di ba? Pero again, salute dito kay Congresswoman Leila De Lima dahil syempre bilang isang abogada, alam niya kung ano yung mga gagawin niya. Alam nila kung ano yung mga remedy at hindi sila nagpatinag dito because they know the law. Exactly. Mga kababayan, na ito ay double jeopardy. Mga kababayan, hindi siya pwedeng i-try ulit. Hindi siya pwedeng magkaroon ulit ng trial, isabak ulit siya doon dahil wala na yun eh. 'Di ba? Nasa batas natin 'yan. Sabi ko nga sa inyo, ito ay pagsasayang ng pera, pagsasayang ng oras, at kung ano-ano pa.
Ang nakikita ko lang dito talaga, gusto siyang intimidate, gusto siyang sirain, at gustong mawalan, mga kababayan, ng parang moral. Etong si De Lima doon sa paglabas. 'Di ba? Diyos ko. Yung mga exceptions. Well, Sir Tony, naimbat na malem. If there was a mistrial, and yung talagang grave abuse of discretion in exceptional circumstances. Yes, that is correct. I totally agree, Nurlight, that this case is intentional. 'Di ba? Hindi ito about an ordinary case, the usual case of grave abuse of discretion, kundi in exceptional circumstances. Now, definitely, walang sham trial. Ay, ako naniniwala din ako na dapat talaga palitan na yung mga appointee ni Digong, mga kababayan. Mga proseso. Ang tagal na nung hearings. Kasi nga marami silang pinisent. Meron din kami mga pinisent. Lalong hindi ito mistrial. How can there be mistrial na wala namang naging diferensya doon sa proceedings? And then hindi rin na-violate yung right to due process ng state. Kasi by the way, that's also an example related to sham trial. Na kapag na-violate yung right to due process ng prosecution or ng state, then ako naniniwala ako sa iyo, Kati 711, na ito malamang makikita natin, maririnig natin ito coming from the horse's mouth of Sara Duterte. Pag siya po ay naku-corner na at si Laila De Lima ang nakaharap niya, sigurado she will mention, mga kababayang, itong acquittal na to na sinasabi nila, reversal of the acquittal of Laila De Lima, which, mga kababayan, yung mga DDS naniniwala sila na ito ay na-reverse na. That will not going to happen, okay? Mga DDS, makinig kayo. Pwedeng hindi maging applicable yung double jeopardy. Now, yung grave abuse of discretion in exceptional circumstances. Walang exceptional circumstances which would ascribe grave abuse of discretion. How can you ascribe grave abuse of discretion to a not very well-written decision in the view of the Court of Appeals? We do not agree that it was not a well-written decision. Kasi review namin uli yung RTC decision, malinaw naman, maayos naman yung pagkakadispose ng kaso. So definitely hindi pwedeng i-violate or disregard the rule on double jeopardy. Ang ano na lang dito is, pwede ba yan na ipapabalik ang isang kaso doon sa judge para lang pasulatin uli? Isulat-sulatin niya uli yung decision. That is what essentially is being directed by the Court of Appeals. Attorney, that's what we learned nga, that there are two parts to it. That's exactly my point, yes. Ang gusto lang talaga mangyari dito, mga kababayan, kaya lang ito ay binigyan ng another interpretation of the other side, di ba? Kagaya po ng mga side ng mga Duterte na ito daw ay reversal of the acquittal. But then again, mga kababayan, nung ito ay binabasa ko, hindi ko pa naririnig yung mga ibang mga abogado na nagsasabi. Ang inihiling naman ng Court of Appeal dito is to have or palitan or isaayos, mga kababayan, yung ginawa, 'di ba, nung RTC tungkol po dito yung mga kailangan dokumento para masatisfied yung RTC doon sa or yung Court of Appeal doon sa binigay ng RTC, bakit nila inacquit itong si De Lima, mga ka-GP Natics. A court order, number one, is the opinion, which forms the reasoning, and number two is the dispositive version, dispositive part, which is the verdict part. So, hindi na po pwedeng galawin yung verdict part. Is that correct? Yes. Ano na kasi, acquittal yan eh. Tapos na yan is really final and unappealable. And wala nga kaming nakikita at wala naman sa discussion ng Court of Appeals na talagang umapasok ito sa exception. Ang sinasabi lang is may grave abuse of discretion dahil daw void yung judgment dahil nga daw kulang-kulang. So, di po nan, di ba? Talagang natataka kami dyan sa decision na yan. Pero attorney, yung petition ng OSG is for certiorari eh. Di ba voided lahat yun kapag ganon? Kapag pinagbigyan yun? Kaya ang interpretation ng iba, well, it will go back to the court and yun na nga, magre-retrial ka. Yun talaga ang ginamit na ground, grave abuse of discretion. Yes. Now, but that is not supposed to be yung ginagawa pagdating sa nagkaroon na ng judgment on the merits. Now, here is the judgment of acquittal. And hindi na nga pwedeng i-appeal. Kaya hindi pwedeng i-appeal, kaya nakaisip ng certiorari. And again, yes, may certain exceptions. Pero sa tingin namin,
And pinoint out na namin yan sa comment namin on the petition na wala doon ni isa sa mga recognized exceptions to the rule doon sa double jeopardy ang pwedeng gamitin. Mamaya pag-usapan natin yan si retired Jerry Villaroso, JC Moss, after this topic. Dito. Anong next move nyo? Are you going to ask for clarification from the Court of Appeals kung ano exactly yung ruling nila? Ano bang pinagagawa Rihanna mo? Rodriguez. Pinaparetryan nyo ba ako? Ano bang balak nyo? Ano ba yung order na yun? And actually, have you received the copy of the court order? Yes. Yeah. Not yet. My lawyers have not yet received the official copy of the decision of the Court of Appeals. But they of course read yung kung ano yung na-post dun sa Court of Appeals website at kumalat na sa media. Actually, Ami, sa 5 o'clock, meron po kaming meeting. I'm now here at the law office of my lead counsel and meron nakaset na meeting with the legal team precisely to discuss ano yung next move, ano yung next step. It could be that motion for clarification or it could be motion for reconsideration. But we will still discuss. Kasi nga, talaga, nung doon sa group chat namin, nung lumabas yung decision na yan, talaga namang hindi na talaga namin maintindihan rin yung isa't isa. Ano ba Ibig sabihin lang talaga niyan, ginugulo lang kayo ng kabilang kampo. Yun lang yun. 'Di ba? At saka ano bang problema ni Sergeant Guevara sa iyo? Bakit kailangan mag-appeal pa siya sa Court of Appeal? Ayaw niya ba yung desisyon ng RTC? Oh, 'di ba ang sabi ng Court of Appeal, kulang lang yung kanilang mga parang nakukulangan sila sa pagpapaliwanag. But then again, it will not going to change the fact, mga kababayan, that Congresswoman De Lima is already acquit doon sa kanyang kaso. Now, meron pa itong mga ang alam ko kasi sa base sa pag-iimbestiga ko or